Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Maganda po ba yung umaga natin? Siyempre, kasi this is the day that the Lord has made. Lagi naman yung ating araw ay gawa ng ating Panginoon. Ang sarap pong umawit, ang sarap pong sumamba sa Panginoon, di po ba? Amen. Parang yung hunger, kung may hunger man, yung atin pong pagkauhaw sa Panginoon, yung pagsamba natin, talagang sama-sama po natin na nasasamba ang ating Panginoon. So, anong buwan pa po ba ngayon? February, okay. So, habol tayong konti. Sabi nila, love month daw ang February. Pero, every day, every week, every month, love naman talaga. Kasi ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Okay, makikita po natin yan. Meron nga po pala tayong mga bagong kasama ngayong umaga. Wini-welcome po natin si Sister Tina from Taal. Okay. At kasama rin po natin ngayong umaga sila Merly at Mel Lugatiman. Galing pa po silang Sukat, Parañaque. So welcome po, magandang umaga po sa inyo at salamat po at nakasama namin kayo ngayong umagang ito. At sana po hindi po ito yung maging huli ng ating pagiging magkaibigan sa Panginoon or magkapatid sa Panginoon. Okay. And si Brother Luisito, kasama po natin ngayon. Thank God, tagal po nating pinapanalangin yan. So salamat sa Panginoon. Noon pong kabataan namin, ewan ko kung ano pa rin ngayon sa mga kabataan ngayon, lagi pong tanong is, ano ba ang dapat sinusunod? Yun bang puso o isip? When it comes from yung mga matters of the heart, diba? Yung mga mai-in love or yung mga kabataan, syempre crush, yan, in love. Ano daw ba dapat ang sinusunod? Puso o isip? Siguro magkakaroon tayo ng debate kapag inisa-isa ko kayong tinanong, no? Okay. May mga sasabihin lang po ako sa inyo. Ewan ko, siguro yung iba, narinig na to, pero yung mga bago nating kasama dito, baka bago sa kanila. Meron po akong kaklase, high school pa lang, mag-sweetheart na sila. Talagang hindi inseparable, ganyan. Nagkatuluyan sila, naging mag-asawa sila, nagkaanak sila. Pero nung pagdating po nung high school na yung anak nila, nagkahiwalay din sila. Meron din po akong kilala, na baka kilala rin po ng iba dito, nung pong mag-boyfriend pa lang sila, halos sambahin yung boyfriend. Alam niyo ba, nilalagyan ng bulaklak yung picture nung boyfriend niya. Ganyan. So, naging sila rin, pero sadly, nagkahiwalay din. So, ano kaya yung pinili nila doon, no? Puso ba o isip? Malamang puso, no? So, alam niyo na rin kung ano yung pinili ko, more or less. Hindi, joke lang. Siyempre, heart and brain, dapat balance. Tama ba yun, Brother Nelson? Sakto napunta siya sa harap ngayong araw na to. So, siguro po, sometimes, lalo sa mga kabataan, babalikan po natin yung topic na yan. So, pwede po ba na, kasi kailangan po maging sa ating mga veins, ito pong ating mission and vision. So kung hindi nyo pa po memorize yung mission and vision, sige po, pwede nating basahin. Pero yung memorize na, sabihin po natin to. Pwede po ba tayong tumayo? Mag-mission and vision po tayo. Ayun po yung vision at mission ng ating church. Sabihin po natin ito with conviction na gagawin natin to for the glory of God. Okay, vision. We are lovers of God and His people, growing, glowing, and going together under His shelter. Okay, mission. We exist to love God and His people, nurturing a community that grows in faith, glows in Christ's love, and goes together to serve under His shelter. Amen. Sabay
Tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon, we thank you sa umagang ito. Salamat po sapagkat patuloy mo kami binibiyayaan ng buhay, ng hininga. Kung kaya't naririto po ang iyong mga anak, sumasamba sa iyo, lumalapit, at ipinapadama sa iyo yung aming pagmamahal. Panginoon, kausapin mo po ang bawat isa sa amin sa umagang ito. Kasi Lord, ang tao madalas makakalimutin po kami. Speak to our hearts. Hayaan mo po, Panginoon, ang banal na Espiritu mo ang kumilos sa bawat puso at isipan ng mga naririto ngayong umaga. We thank you, Lord. We glorify you. Lahat pong ito ay aming pinagkakatiwala sa pangalan mo, aming Ama. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. And dahil po ang topic natin is 5G. Ano nga yung 5G? Gospel, glowing, growing, going, and glorifying God. I-ano rin po natin yung love. Kailangan po yung love, hindi lang on the go ang love. Kailangan po ang pag-ibig ay nag-grow. Kaya po ang topic natin for today, Brother Rafael, is love on the grow. Siyempre, kailangang mag-glow, kailangang mag-go para mag-glorify yung giver of love, ang ating Panginoong Jesus. So, dito po tayo magpo-focus sa Philippians 1, 9 to 11. Sige po. Sabi po dito, "And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God." Philippians 1, 9 to 11. Sabi doon sa message natin last Sunday, nung pong ating anniversary, unstoppable. Ang mga Kristiyano, kahit sa pag-ibig, dapat unstoppable po tayo. So sa Philippians, nung sinulatan po ni Apostol Pablo ang mga taga-Pilipos, hindi po ito more of sermon. Alalahanin po natin, isa po ito sa mga prison epistle na tinatawag. Ano ba yung prison epistle? Nung sinulat po niya tong Filipos, siya po ay nakakulong. Pero, tingnan natin, nakakulong po siya dito. Pero dito po sa Filipos, dito po ang pinakatema po nitong Filipos, alam niyo po ba kung ano po? Joy. Nandito po yung rejoice in the Lord always, Philippians 4:4. Imagine, nakakulong siya. Gaano kahirap yung nakakulong? Yung dito lang sa atin na sobrang hirap sa pagkain, tapos ang liit-liit ng pwesto, tapos marami sila. Ang hirap na siguro nun eh. E di lalo pa sa kanila, kadalasan naka-chain yung kamay nila, naka-chain yung paa nila. Pero, bakit sinulatan niya ang mga taga-Pilipos ng joy? Rejoice. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Dito po, pinakikita dito sa Pilipos, yung kanya pong pagmamahal or affection sa mga taga-Pilipos. It's not dahil paborito niya yung mga taga-Pilipos, na-appreciate niya yung mga ginawa ng mga taga-Pilipos sa kanya. Ano po ba ginawa ng mga taga-Pilipos sa kanya? Alam po natin na being a disciple or alagad ng Panginoon, hindi po madali. Amen po. Hindi madali. Even sa panahon natin, ang dami mong kailangang isakripisyo para masunod mo talaga yung kalooban ng Diyos sa'yo. So, hindi ganyang kadali. Pero ano po yung makikita natin dito? Si Pablo, bagamat siya po ay nagmi-ministeryo, sumusunod sa Panginoon, siya po ay nagtatrabaho. Ano po yung trabaho ni Pablo? Siya po ay isang
tent maker. Siguro ano yun, no? Parang negosyo niya, no? Gumagawa sila ng mga tent nung time na yan. Kasama po yung mag-asawa na sina Priscilla and Aquila. But then, kahit na nagtatrabaho siya, kumbaga sa hindi naman siya umaasa sa bigay ng church. But then, yun pong, kung paano niya na-appreciate yung pong mga taga-Pilipos, kasi tinutulungan po siya ng mga taga-Pilipos. Hindi maaaring noong umpisa pa lang ng ministry, hindi pa sikat si Pablo, hindi pa siya kilala, pero tinutulungan siya ng buong-buo nitong mga taga-Pilipos. Basahin po natin, kung may mga Biblia po kayo, maganda po, magbukas po tayo ng Biblia. Dito po sa Philippians 4:15-18. Sabi po dito, alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa aking mga pangangailangan nang umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa sa pangangaral ng magandang balita. Noong ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. Kasi hindi po madali yung ginagawa nila. 'Di ba? Pumupunta sila from nayon to nayon kung isaang-saang lugar para po ihatid yung magandang balita ng Panginoon. At hindi po madali yun. Maaaring tent maker siya, but there are times sa papabayaan niya yung kanyang trabaho. So, hindi po madali, 'di ba? Kinakapos din siya marahil. Pero yung appreciation niya sa mga taga-Pilipos, hindi niyo ako pinabayaan, sabing ganon. 17. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Tingnan niyo po ito, mga kapatid. Siguro po minsan may mga kapatiran na nagbibigay sa atin ng anything lang, isang maliliit na bagay or minsan malaking bagay. Huwag po nating tanggihan yung mga bagay na yun. Kasi naalala niyo po yung kwento ni Pastor Red last Sunday, parang ito po ay seed. Ginagawa niya yon, yung pagtulong na yon, yung out of love sa puso niya, na ginagamit siya ng Panginoon. So, wag po nating tatanggihan kapag meron pong ganon. At saka sabi po niya dito, hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. At alam niyo po ba, dun sa may puso na kinakatok ng Panginoon, i-bless din po sila ng Panginoon. So, whether katabi nyo yung magbigay sa inyo ng anything or church, tanggapin po natin yon. Ano lang po dapat natin gawin siguro? Yung iba kasi ayaw tumanggap ng ganon. The more na i-bless, the more na isama natin sa panalangin, yun pong nagbigay sa atin siguro. Okay. Ang liham na ito, ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin, higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito, ang mga ito ay tulad ng mabangong handog ng Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. So kapag po pala ginawa natin yun po is considered as alay na kalugod-lugod sa Diyos at katanggap-tanggap sa Kanya. So yan po yung background ng pong Book of Philippians. Tuwang-tuwa po si Pablo sa mga taga-Pilipos. Okay. So dito po sa ating hihimay-himayin po natin, hindi po tayo lalayo dito sa Philippians 1:9-11. Kasi kailangan po yung ating pag-ibig ay hindi stagnant. Or yung pag-ibig natin kumukonti, nababawasan pa. Kailangan po yung pag-ibig natin is, growing love. Sabi dito, ito po yung verse natin. And this is my prayer that your love may abound more and more. Dapat po pala yung pag-ibig natin is lumalaki, tumataas, lumalalim. Ganun po ba nangyayari sa atin? Minsan nga makakalimutin po tayong mga tao. Alam naman natin to. Dapat meron tayong pag-ibig .
Pero minsan or madalas nakakalimutan po natin, lalo kapag may nagawa po yung isang tao o yung isang kapatiran sa atin na hindi natin nagustuhan. Pero ang sabi dito, ito po ay panalangin ni Pablo sa mga taga-Pilipos na sana maging panalangin din natin. And this is my prayer, that your love may abound more and more. Sabi po sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. Even yung bata, kapapanganak pa lang, alam mo na meron siyang kinikling. And habang lumalaki siya, nade-develop din yung pagmamahal niya lagi. Lalo dun sa mga nag-aalaga sa kanya, di ba po? Naalala ko, nung bata po yung mga anak ko, mas lalong laging humahabol sa nanay ko. Pero okay lang kasi siya lagi yung kasama di ba? Ang masakit, yung mga kwento ng mga office mate ko kasi yaya yung nag-aalaga doon sa mga anak nila. Hindi sila hinahabulan kahit umalis sila, walang pakialam. Pero pag yung yaya, hinahabulan. So masakit po para sa kanila yon. But it's okay kasi yun yung love Nakikita nung bata kung sino yung talagang nagbibigay ng time, nagbibigay ng pag-aaruga sa kanya. So the love is growing. Pero sabi natin, mga Kristiyano naman tayo. God is a God of love. So, default na yun, may love tayo. Sige, okay, may love tayo. But, sabi nga dito, kailangan yung love natin nag-grow. Paano yung sabi natin doon sa kanta natin kanina, mahal na mahal kita, Panginoon. Okay, tama, maganda, di ba? Sana yung love natin sa Lord, lalong tumataas, lalong tumataba, lalong lumalalim. Sabi natin, si Lord yung nakaupo sa puso natin, sa trono ng puso natin. Pero bakit minsan may mga bagay na mas inuuna natin? Or may mga ibang tao na mas inilalagay na isinisiksik natin kay Lord. Lord, tabi kayo. 'Di ba? Na nagpapalayo pala or etong bagay or tao na to is nagpapalayo pala sa iyo sa Panginoon. Tapos sasabihin mo, mahal na mahal kita, Panginoon. So, kailangan po yung pag-ibig natin sa Panginoon, nararamdaman niya, na ipakikita at na ipapadama natin sa Panginoon. Our love should grow vertically and horizontally. Nararamdaman po ba ng lahat yung pag-ibig natin? Pag-ibig na sa isa't isa? O pag-ibig sa iba lang? Ito lang gusto ko. Ito lang ang gusto kong kaibigan. Ayoko nung iba. Ganun po ba yung pag-ibig? Okay, so, and this is my prayer that your love may abound more and more. Sabi nga nung isa pong guest speaker natin, pag nauubusan na tayo ng pag-ibig, hingi tayo dun sa source of love, which is ang ating Panginoon. Hindi po tayo mauubusan ng pag-ibig. Okay, next. It is one thing to possess love. It is another thing to progress in love. Oo, may love tayo Pero, dapat, lalong lumalaki yung ating pag-ibig. It must not decrease, hindi po nababawasan, but constantly increase. Naalala ko po, merong madalas sinasabi, lalo po yung mga nagkakahiwalay, na fall out of love ako Totoo po ba yun? May fall out of love? Maaari pong, siguro, totoo. Para sa akin lang po ito Kasi bakit hindi inalagaan yung pag-ibig? Una, nagsasagutan lang sila hanggang hindi na sila talaga nag-uusap. Hanggang sa unti-unti na silang malayo sa isa't isa. Ano po nangyari doon sa pag-ibig? Yung pag-ibig, unti-unti ring bumaba. Like yung sample ko sa inyo, halos sambahin niya. Love na love niya yung boyfriend niya. Pero dahil siguro sa problema, dahil sa hindi nila pagkakaunawaan, ano nangyari doon sa pag-ibig? Nabawasan ba? Na-fall out of love ba? Okay? Pero yung pag-ibig po natin, it must not decrease but constantly increase.
Okay, next. Sabihin po natin to, love squeezer. Yung bang tipo na, kasi diba, sabi natin, may default sa atin na pag-ibig, pero pag nakakita ka ng isang bagay na nakakagalit talaga, gigil na ako, naiinis na ako. Minsan may kilala po akong tao na kapag nagalit, kahit kahit cellphone, kahit TV, ibinabalibag. May kilala po ba kayong ganon? Okay. Pero parang, let us imagine na yung pag-ibig is something na pwedeng i-squeeze. Yung bang gigil ka na, pero instead na yung galit ang i-squeeze mo, yung pag-ibig, Lord, I need more love. Kailangan ko pa ng pag-ibig. Para, eto pong, yung lemon, na-try nyo na po na i-squeeze. Napakahirap pong, nahirapan ako i-squeeze yung lemon Kasi mabigat siya. May kailangan ka pang gawin para ma-squeeze mo siya. Yung bang tipo na, kung kailangan mo ng pag-ibig, squeeze mo yung love. Lord, more love. Hirap na ako ibigin tong tao na to, pero I need love, Lord. Tulungan mo ko. 'Di ba? So, paano po yung dapat natin gawin? Define each other's weakness and strength. Alam niyo po, marami dito na matagal na pong nagsasama. Ilang taon na tayo? Nasa 30 plus years na po kami. Marami po dito siguro nasa mga 50 na, ganyan. Pero ganun yun na po ba kakilalang kilala yung asawa nyo? Diba? So we need to define each other weaknesses and strength. Kasi pag hindi, magkakahiwalay po talaga tayo. And even tayo po dito, i-define po natin, etong kapatid na to, ganito siya. Ito yung kahinaan nitong kapatid na to. Ito naman, tong kapatid na to, kahit ano sabihin mo dyan, okay lang siya. Yun yung strength niya. So let us define each other's weaknesses and strength. Yung pong mga bagong sa relasyon or bagong mag-asawa, parang, wow, parang lahat na lang na ginagawa nung asawa niya or nung kanyang boyfriend o girlfriend, perfect. Parang hindi na nagkakamali. Pero, nung nag-asawa na, ganito pala siya. Masyado pala siyang makalat, humihilik pala siya, hindi ako makatulog, ganyan. At marami pang iba, di ba? Marami pa pong iba tayo na mga pinagtatalunan at hindi pinagkakaunawaan. So, define natin, ito yung kahinaan niya So, dapat mag-adjust ako dun sa kahinaan niya. But it doesn't mean na kukonsintihin mo, lalo kung mali na yung ginagawa niya. I-define din natin, ito yung strength nitong tao na to. Okay? Hindi pa natin gaano kakilala marahil ang isa't isa. Marami pa po tayong kailangang makilala. Kahit yung mga anak natin, posibleng hindi pa rin natin sila ganun kakilala or sila, hindi pa rin nila tayo ganoon kakilala. So, aralin din po natin, define each other's weaknesses. Okay. Sabi po dito, that your love may abound more and more, saan daw? In knowledge and depth of insight. In knowledge. Una, ito pong personal knowledge natin sa Panginoon. Gaano natin kakilala ang Panginoon? Gaano natin kakilala yung salita niya? Kasi itong salita ng Panginoon, it would give us wisdom. At mas lalo nating mamahalin ng Diyos kapag nabasa natin itong salita niya. At mas lalo rin po nating mamahalin ng isa't isa in our weakness kung tayo po ay nagbabasa ng salita niya. Pero ang tanong, lagi na lang sinasabi itong gospel na to, lagi na lang sinasabi na magbasa tayo. Pero hanggang ngayon, binibigyan po ba natin ng panahon? Binibigyan po ba natin ng oras ang salita ng Panginoon na ating minamahal? Sabi natin, mahal natin siya 'Di ba? So, kailangan daw po we grow and abound more in knowledge and depth. Knowledge, yun nga po, i-define natin ano ba yung kahinaan nitong tao na to, ano ba yung weakness niya, paano kami magbe-blend. Kung alam mo na kahinaan ng tao yun,
Gawin mo ulit, magsasabong kayo. 'Di ba? So, let us define kung ano po yun. Dito po, sample, growing love. Kailangan yung love ay tumataas, lumalaki, lumalalim. Ang isang pamilya po, laging busy, di ba po? Yung mga anak, halos maghapon sa eskwelahan, halos maghapon pas gagawa ng assignment. Yung ama, yung magulang, ganyan din. Very busy. Magkakasama po sila, pansin nyo? Magkakasama sila sa hapagkainan. Pero sa palagay, may familiar po ba sa inyo dito sa ganitong pangyayari? Kahit sa kainan parang di magkakakilala, kanya-kanyang cellphone, kanya-kanyang gadget. Sa palagay nyo po, mas magiging magkakilala po kaya sila? Malalaman ba nung tatay or nung nanay kung ano yung mga pangangailangan, kung ano na yung mga nangyayari dito sa buhay ng anak niya? At yung mga anak, maiintindihan kaya nila kung bakit laging mainit ang ulo ng tatay nila. Baka may problema si tatay, may sakit kaya si tatay, si nanay. But then, hindi kasi sila nag-uusap So, paano mag-grow yung love doon sa pamilya? Alam niyo po ba, di ba, sabi ang family, yan yung smallest, smallest unit of the society. At yan po ang tinatarget ng dyablo na sirain, wasakin. Hayaan po ba natin na mangyari to? Ang dami pong ginagawa ng dyablo na pamamaraan para masira ang pamilya, ang mag-asawa, ang bawat relasyon. Meron po akong napanood na isa pong yun pong Family Matters, may nakapanood po ba sa inyo nun? Ay, maganda po yun. Panoorin po ninyo. Parang ganito, lumaki sila na magkakapatid, lagi silang magkakaawa, yung pamilya nila laging nagbabangayan, yung mga magpipinsan hindi na halos magkakakilala, kanya-kanya sila ng mga ginagawa sa buhay, hindi sila magkakakilala, magkakaaway, hiwa-hiwalay sila, iba-iba yung kanilang pag-iisip. Alam niyo po kung ano yung ginawa nung tatay, nung lolo? Kasi matanda na po sila, may sakit na yung lolo. Sabi niya, ang gusto ko, sa anniversary namin, 55th year anniversary namin, pupunta tayo kung saan kami kinasal ng lola niyo. Then ano nangyari? Pagpunta po nila doon sa probinsya, ang sabi ng lolo nila, naghawak po siya ng isang basket. Yung mga cellphone nyo, gadget nyo, ilagay nyo dito. Yung isang anak na businessman, ayaw sabihin, hindi, pa, yung negosyo ko, baka hindi, ilagay mo dyan. 3 days tayo dito, ilagay mo lang. Yung mga bata, nag-iiyakan ako, hindi ko kaya to, mamamatay ako. Ganyan sabi pa ng mga kabataan. Pag wala akong cellphone or wala akong gadget, hindi, ilagay nyo dyan. So ano nangyari? Tingnan natin yung susunod na nangyayari sa kanila. Ang ganda po nito, panoorin nyo po yung Family Matters. Nagkaroon po sila ng panahon sa isa't isa. Nagkaroon sila ng pagkakataon na magkwentuhan. Nagkaroon po sila ng panahon na maglaro, na magkakasama. They enjoyed one another at naintindihan nila na hindi pala sila dapat mag-away-away or maghiwa-hiwalay. Yung mga bata, naintindihan nila yung mga matatanda sa kanila at yung mga matatanda, naintindihan nila yung mga kabataan. So marami pong ginagawa ang dyablo para sirain yung mga relasyon. Huwag po nating hayaang masira po yung sa atin. Hayaan po natin na ang pag-ibig ay lalong sumagana, abound more and more in knowledge and depth of insight. Okay, next. Ito po, lalo sa reminder po ito sa mga kabataan na nandito. Ano po napapansin? Ano po nakikita niyo sa picture? Marahil, po ito, marahil mga rice field po siguro to, Baka mga rice po ito.
Pero napapansin niyo po, may mga ibang bagay dito. Di ba kahit naman po, pag tiningnan niyo po yung bukid na may mga tanim na mga palay, pag malayo, parang wala, puro palay yan. Pero pag naglakad ka, makikita mo may mga konti-konting maliliit na mga damo. Sumama doon sa mga palay yung mga damo. Hindi mo halos mahalata na, uy, may damo pala dito. Kung hindi ka mahusay na farmer, hindi mo mahahalata na may damo. Ganyan din mga kabataan. Minsan, sa tingin natin ay tama, pero mali. Naalala ko, sabi ko po, nung kabataan namin, mapalad kami kasi yung love, yung idea ng love is biblical. Bakit? Kasi pag sinabing love or may relationship, babae at lalaki. Pero sa panahon ngayon, ano sabi ng mundo? Hindi, okay lang yan, parehong babae. Okay lang yan, parehong lalaki. Walang problema dyan. Yan ang bagong uso. Yan na ngayon. Yan na yung in. At ang sabi nga po, di ba, kapag tayo ay nagkaroon ng baby, ilalagay mo kung boy o girl. Ngayon daw hindi na. Paglaki na nung bata, siya na yung magde-define kung ano siya. Pero yan po ba yung kalooban ng Diyos? Ganyan ba yung pagkakalikha sa atin ng Diyos? Alam niyo po, may rebellion eh. Kapag yun pong nilikha ng Panginoon is na iba, it's parang nagre-rebelde ka sa Diyos. It's parang sinasabi mo, Lord, ayoko na ganito. Eto ako eh. Sabi nga ni Lady Gaga, I'm born this way. Ganito mo ako nilikha eh. Hindi. It's a deception. Deception yun, ang kaaway. Hindi pa pwede na pareho kayo na magbabae or pareho kayong lalaki, magka-embrace, magkahawak kayong gano'n. Pero kasi kailangan mo siya, kaibigan mo siya, mahal mo siya dahil kaibigan mo siya. And not because of anything. Isa rin po yan deception or pandaraya ng kaaway. Kaya tawagin po natin siya na weeds para siyang mga damo. And sa panahon po ngayon, sabi, sa 1 Corinthians 10:23, I have the right to do anything but not everything is beneficial. Okay, yung mga mali nung time namin, ngayon, tama na. Bakit? Kasi mas marami nang gumagawa. Kaya parang yun na yung bagong tama. Yun na yung bagong normal. Pero pag binalikan natin ang Bible, mali po talaga. Yung mali ay mali talaga. Okay. Next. So kung nag-grow yung love, dapat din nag-glow. Ulitin natin, and this is my prayer that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ. Sabihin po natin, able to discern. Able to discern what is best and may be pure and blameless. Yun pong pag-ibig, paano natin malalaman if it's love talaga that comes from the Lord? Una, it grows, then it glows. Nagliliwanag po yan. Nagliliwanag, nag-glow, may glow yung pag-ibig na yan. So that, sabi dito, sabi natin, in the knowledge of the Lord, di ba? At depth of insight, and yan pong tunay na pag-ibig, able to discern. Tama ba yung ginagawa nitong tao na to? Tamang pag-ibig ba to, itong nararamdaman ko? So maganda po siguro, meron tayong somebody na, body na, pwede nating sabihan na, mali ba yung ginagawa ko? Tama ba ako? Or in return, siya rin ganyan. Pwede nating i-correct, i-check ang isa't isa. Kasi, yung pong true love, yung love dapat nag-glow, na-discern niya, at hindi niya, hindi po konsentidor ang tunay na pag-ibig. Kapag mali, mali. Pag tama, tama. So, yung pong pag-ibig is glowing. It is a discerning
love, discerning kind of love. So yung mga issues natin, di ba? Madediscern natin, bakit kaya nagkakaganito tong asawa ko? Bakit kaya nagkakaganito yung anak ko, yung magulang ko? Let us discern. And ilalo po yung mga kabataan natin ngayon. I-discern nyo. Teka, baka itong tao na to, o itong bagay na to, ginagamit ng dyablo para ilayo ako sa Diyos. I-discern po natin. Bakit? Kasi itong glowing love is a discerning love. At ang sabi dito, able to discern what is best and may be pure and blameless. Ang gusto nitong love na to, manatili tayong pure. Manatili yung love natin sa isa't isa na blameless. Bakit? Kasi sabi sa Revelations 19 verse 7, let us rejoice in the Lord, 'di ba? For the marriage of the Lamb has come, and His bride to be ready. Inire-ready po ng Panginoon yung kanyang church, yung kanyang iglesia, yung kanyang bride. Kailangan natin itong pag-ibig na to para maihanda po tayo para doon sa kasal na ating dadatnan pagdating na Panginoon. Tayo po ikakasal sa Kanya. Paano tayo magiging karapat-dapat doon sa Holy God if tayo mismo yung pag-ibig natin sobrang bumaba or nawala na? So, yung love natin dapat nag-glow. It is a discerning love and it is filled with righteousness. Sabi sa 1 John 3:7, little children, let no one deceive you. Whoever practices righteousness is righteous, as he is righteous. Let no one deceive you. Mga kapatid, nandito na tayo sa point na malapit na yung dulo. And lahat, karamihan sa nakikita natin sa paligid or sa social media ay fake. Hindi mo na alam kung ano yung tama at kung ano yung mali. So bumalik po tayo sa Biblia kasi itong Biblia na to yung truth. Ito lang ang totoo. Paano natin malalaman na andyan na yung Antichrist kung wala tayong alam sa Bible, mga Bible prophecy? Diba? Paano natin ma-discern kung yung tao o yung ginagawa ng isang tao, yung mga bagay, is righteous sa harap ng Diyos? So glowing love is a discerning love, and glowing love is filled with righteousness. Isa pa, kapag po yung pag-ibig na yan ay nagliliwanag, alam niyo po ba kung sino yung naluluwalhati? Ang Diyos. Kapag natatanggap na natin yung mga tao na hindi natin matanggap-tanggap because of our difference, tayo pong lahat dito, magkakaiba po tayo ng pinagmulan. Magkakaiba tayo ng ugali. Magkakaiba tayo ng mga value system. Kaya hindi natin mamahal lahat. Kaya ano po, kailangan that our love may abound, lumaki, lumawak, lumalim pa. Pero, di ba, kailangan may discernment din tayo. Hindi natin kinukonsinte yung mali. Yung magulang, baka naman kaya galit sa kanya yung mga anak niya kasi pinapagalitan, pinapahiya. Kasi naman pala, nung bata, kinonsinte niya. In-spoiled niya. Kaya nung lumaki, siya ngayon yung sinasagot. Siya pa yung inaaway. Diba? So, hindi lang po ito sa relasyon ng babae at lalaki. Sa ating pong pamilya, nag-glow po ba yung pag-ibig? Nararamdaman pa po ba nung asawa natin, nung anak natin, nung magulang natin, yung pagmamahal natin sa isa't isa? O baka parang ang tingin natin doon sa asawa natin or sa anak or sa magulang natin, kaaway ko to eh. Yan po ang gustong mangyari ng kaaway. Pagkaguluhin tayong pamilya. Hahayaan po ba natin na mangyari yun? We are the bride of Christ. Inihahanda tayo ng Panginoon para sa kanyang muling pagbabalik.
Gaano kagandang bride yung haharap dun sa bridegroom. Kaya po tayo, pinapolish, even itong pagkain, itong pag-ibig na to, kailangan mag-grow. Kapag po, ganito na lang po siguro isipin natin, kapag may instance or may tao na nanggigigil ka, ay, Lord, gusto mo madagdagan yung love ko, Sige, Lord, tulungan mo ako that this love may abound at mag-grow. So, glowing love is a discerning love. It is filled with righteousness and it glorifies love. And for our conclusion, para magkaroon po tayo ng a growing, glowing love is a reflection of God's own heart. Naniniwala po ba kayo nun? Kapag meron tayo nitong growing and glowing love, nakikita na sa atin yung reflection ng puso ng Diyos. Bakit? Kasi siya yung Diyos ng pag-ibig eh. 'Di ba? Ngayon, kung konting bagay lang, hindi mo na maibig yung katabi mo, yung asawa mo, kapatid mo, ano na kaya nangyari sa puso ng Panginoon? Baka nalulungkot na siya. 'Di ba? It is a reflection of God's own heart in worship. Bakit in worship? Kasi 'di ba, yun pong lifestyle natin is a worship. Hindi lang yung ating ginagawa kanina ang worship. Yung araw-araw na buhay natin, pagsamba po natin ito sa Panginoon. Romans 12:1 and 2. Kung paano natin ginagawa yung ating araw-araw na pamumuhay, it's our worship sa Panginoon. Gaano kaganda yung worship natin araw-araw sa Diyos. And in our service. Ito po, mag-check po tayo dito. Marami po sa atin dito, maraming ginagawa sa church. Very busy sa church. Maganda po yan, hindi natin sinasabing masama. Pero, a word of advice, sa 1 Corinthians 3:13-15, lalo po sa atin na mga, mga worker ng church. Sabi sa 1 Corinthians 3:13-15, their work will be shown for what it is because the day will bring it to light. It will be revealed with the fire, and the fire will test the quality of each person's work. If what has been built survives, the builder will receive a reward. If it is burned up, the builder will suffer loss, but yet will be saved, even though only as one escaping through the flames. Sa atin pong mga nagmi-minister, sa atin po na mga gumagawa dito sa ubasan ng Panginoon, lagi po natin i-check yung puso natin. Kasi baka akala natin nagsaserve tayo sa Lord. Pero, meron ka palang ibang intensyon. Ginagawa mo pala yun kasi gusto mo maging sikat. Gusto mo na makilala ka ng lahat. Gusto mo, ganito ang gawin sa'yo. Gusto mo, meron kang ibang mga gusto na mangyari. Whether it's a metaphor or what. Sabi po, pagdating natin dun sa Bema Judgment Seat po, kung hindi ako nagkakamali, ito po yung awarding ceremony sa atin po mga Kristiyano. Mga ligtas na po tayo dito. Pero alam niyo po, di ba magkakaroon tayo ng mga crown? Doon po i-check yung mga ginawa natin dito. Yung kung paano tayo, humahayo ka. Wow, ang ganda nun. Tapos biglang, hindi qualified yan. Bakit kaya? Kasi kaya ka lang pala humahayo, nandun yung crush mo. 'Di ba? Andun kasi yung girlfriend mo. Nagsisimba ka linggo-linggo, pero hindi pala. Kasi iba yung intention mo. May ginagawa ka sa church, nagpapakanta ka, pero iba pala yung intention mo. Gusto mong sumikat. Gusto ko, makilala ko. Masusunog po lahat ng ginawa natin na yun. Sayang. Kaya dapat po, yung puso natin, lagi nating i-check. Nag-grow ba yung pag-ibig sa puso ko? Nagliliwanag ba yung pag-ibig? Nagliliwanag ba si Kristo sa buhay ko? Yun po yung tanungin natin sa Panginoon sa umagang ito. Pwede po ba tayong tumayo? Siguro po, sa mga oras na to, pwede po kaya na
bago tayo manalangin, ang tabihan po natin yung mga tao or kung sino po yung lagi nyong kaaway. Meron ba? Meron ba tayong laging kaaway? Siguro, di ba? Kadalasan siguro magkapatid or mag-asawa or magjowa. Di ba? Kinalapit ka na. Lagi tayong mag-aaway. Ako bababa. Sige, ako raw yung bababa. Sige po. Si Brother Nelson kasi lagi kami magkaaway niyan. May mga umamin na. Pwede po ba na hawakan natin yung kamay? Hawakan po natin yung kamay nung isa't isa. Or pwede po ba na i-renew natin yung ating pag-ibig? Pag-ibig as mag-asawa, pag-ibig as magkapatid, pag-ibig as magulang sa anak. Yung mga relationship natin na kadalasan po ay natetest ng mga pagsubok. Can we pray for them? Sige po, ipanalangin po natin isa't isa. Kasi kailangan po yung pag-ibig natin is mas lalo pong mag-grow. Hindi po yung paghihiwalay or mas lalo tayong mapaglayo, kundi lalo tayong lumago sa isa't isa. Pwede po ba natin ipanalangin yung pong ating mga ka-holding hands? Sige po, let us pray. Alam niyo po, madalas, lalo po sa mga magkarelasyon na mag-asawa or pamilya, akala natin, lalo pag galit na tayo, parang kaaway natin. Pero hindi po. Tayo po ay magkakapatid sa Panginoon. And let us pray. Father God, salamat po sa bawat isang naririto ngayong umaga. Lord, nahihirapan po kami. Kasi ang dami-daming challenges dito sa mundong ito. Ang daming nagtetest nung aming pong pag-ibig sa isa't isa. Pero ang dalangin namin, Panginoon, palaguin mo pa po yung pag-ibig namin. Maiparamdam namin sa bawat isa yung pag-ibig na nagmumula sa'yo. Hindi kailangan na may gawin sa amin yung isang tao para maibig namin. Lord, and even yung mga family na nandito, yung mga marriage na nandito, conserve us, Lord. Gawin mo pong iba yung tingin namin sa isa't isa. Especially kung meron po kaming hindi pinagkakasunduan. Tulungan mo kami na i-handle yung bawat difficult situation na yon, na meron pa rin pag-ibig.
Tulungan mo kami sa aming buhay, Panginoon, sa aming mga desisyon, sa lahat ng aming gagawin, and even sa church. Mapuno ito ng pag-ibig. Punuin mo ang bawat isa sa amin ng pag-ibig, Panginoon, pag-uunawaan. Dahil ikaw na aming Diyos ay Diyos ng pag-ibig at pinasasalamatan ka namin. Thank you, dear Lord. Salamat po sa pagkilos mo sa bawat isa ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.